Tumagal ng 1.5 oras ang speech ng Pangulo bukod sa flood control scandal at pagtanggal ng system loss charges sa kuryente. Ano pa ba ang highlight ng SONA? Alamin natin sa agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula rin dito sa Batasan. Hannah? Nabulaga nga ang publiko sa naging bungad ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaroon kasi ng agarang update at reaksyon itong si PBBM sa flood control scandal na kinasasangkutan ng kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Masakit man daw sa kanyang damdamin, malapit na ang paghahain ng kaso laban kay Romualdez. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ayon sa Ombudsman, umabot sa 56 billion pesos ang nakuhang kickbacks ni Romualdez at ng dating House Appropriations Committee Chair Zaldico sa flood control projects sa loob ng 3 taon o mula 2022 hanggang 2025. Corina, kung matatandaan natin, sa SONA rin itong nakaraang taon mismong inilantad ni PBBM ang mga nalalaman niya sa kickback scheme. Hindi natin namataan si Romualdez na dumalo sa SONA ngayong hapon. Matapos ang flood control, dumiretso ang Pangulo sa pressing issues ng bansa ngayon. Isa sa highlights, ang panawagan niya sa Kongreso na ipasa ang mga hakbang para magbigay ng tax relief sa middle class at mga manggagawa, kasabay ng mga reformang layong magpasigla sa ekonomiya. Kabilang din sa mga hiniling niya sa Kongreso ang pagpasa ng Sariling Kuryente Act na layong gawing mas madali at mas abot kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage systems sa mga tahanan. Tulad nga na sabi mo, Corina, mas mainit na hirit ng Pangulo, alisin na ang systems loss charge sa ating electricity bills. Sa breakdown ng bill, ito ang pag-cover sa nawawalang kuryente tuwing may delivery. Humigit kumulang 5% ito ng ating electricity bill. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Pasok din ang systems loss charge sa ilalim ng EPIRA o Electric Power Industry Reform Act na iniutos ng ipaamyenda ng Pangulo sa Kongreso. Corina, 5 buwan ang sumiklab ang Middle East crisis pero ramdam pa rin natin ang epekto nito hanggang sa ngayon, lalo na sa oil sector. Confident ang Pangulo na mabilis tumugon ang administrasyon dito sa kabila ng pagdoble ng presyo ng diesel at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
May 60 billion pesos pa raw na inilaan na suporta ang pamahalaan hanggang sa katapusan ng taon. Bukod pa riyan, Corina, palalawakin pa raw ng administrasyon ng mga programa sa ayuda kung saan target matulungan ang mahigit 7,500,000 pamilya, kabilang ang 4Ps beneficiaries, minimum wage earners at mga mahihirap na hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Para naman sa mga micro-entrepreneur, binigyang diin ni PBBM ang ipinatutupad na one-time tax abatement ng BIR para mabawasan ang pasani ng mga maliliit na negosyong nalugi o lumiit ang kita dahil sa mga naging krisis. Hindi rin pinalipas ng Pangulo ang issue sa West Philippine Sea. Kamakailan ay isang state media ng China ang naglabas ng isang AI-generated video na mistulang hinalintulad ang mga Pilipino sa mga unggoy. Giit ni Marcos, Filipinos are a noble and great race. We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. Corina, tumagal ang SONA ng higit 1 oras at kapansin-pansing ito ay issue-based at hindi naman binanggit ni PBBM ang ongoing ngayon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Balik sa iyo, Corina. So, Hana, may pahayag na ba si Congressman Martin Romualdez sa SONA ng kanyang pinsan? Anong balita mo? Oo, Corina, katunayan, kapapasok lang na balita, no, naglabas na ng official statement itong si late Representative Martin Romualdez. Sinabi niya na masakit man daw sa kanilang pamilya, ginagalang niya yung naging pahayag ng Pangulo kanina at hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o anumang favor mula sa Pangulo pagdating sa pagtrato sa kanya. At sang-ayon naman daw siya na gawin yung tama at sumunod sa proseso at hayaang sundan daw sila ng ebidensya. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Batasan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.